Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Limang buwan na ang lumipas mula nang pakasalan niya si Judia Ann. 5 buwang tila napakahabang taon. At gayunpaman, nananatili pa ring nakadikit sa isip niya ang tagpo kahapon sa korte, parang usok na ayaw mawala. Si Amara. Hindi niya talaga ito nakita ng harapan mula pa noong mga unang araw ng laban nila sa kustodya. Kamakailan, ang tanging pagkakataong nagkakasalubong sila ay tuwing hatiran kay Lucas sa visitation center, at kahit noon ay mula lamang sa malayo. Walang usapan. Walang tinginan. Maganda pa rin ito. Gaya ng dati. Ngunit mas payat na. May kung anong gumalaw sa loob niya nang makita ito. Isang damdaming ayaw niyang pangalanan. At kinamumuhian niyang kaya niya pa ring maramdaman iyon. Mariin niyang itinulak palayo ang damdaming iyon, ibinaon sa lugar na hindi ito makaabot sa kanya. Pabor sa kanya ang naging hatol ng korte. Sa tulong ng grupo ng mga abogado na inihanda ni Judia Ann, halos tiyak na ang kanilang panalo mula pa lamang sa simula. Nanalo siya. Hindi lamang ipinagtanggol ng legal team ni Ethan ang kanyang mga karapatan. Tuluyan nilang winasak ang buong kaso ni Amara. Inilarawan siya ng kanilang mga argumento bilang hindi matatag ang pag-iisip, hindi karapat-dapat bilang ina, at walang kakayahang maging consistent. Samantala, halos hindi makasabay ang sariling abogado ni Amara. Paulit-ulit itong natitinag at bumibigay sa bawat rebutal na inihaharap laban sa kanila. Sa loob ng silid ng hukuman, tila wala talaga siyang naging pagkakataong manalo. Ngunit nang basahin ang desisyon ng korte, at makita niyang tahimik na umiiyak si Amara habang nakayakap si Miranda sa balikat nito. May kung anong sumikip sa kanyang dibdib na hindi niya magawang baliwalain. Gusto niya itong lapitan. May sabihin man lang, magiging maayos ka rin. Ngunit mabilis siyang sinampal ng katotohanan. Hindi na sila. At higit sa lahat, hindi man lamang siya nilingon ni Amara. Kahit isang beses, na para bang wala siyang saysay sa harap nito. Galit na ba siya sa akin ngayon? Mariing kumuyom ang kanyang panga habang pilit itinataboy ang isip na iyon. Ano bang halaga noon ngayon? Hindi niya ito pagsisisihan. Mula pa lamang sa simula, gusto na niya ang buong kustodya kay Lucas. Naniniwala siyang hindi sapat ang katatagan ni Amara upang mapalaki ng maayos ang kanilang anak. Naniniwala siyang mas mabibigyan niya si Lucas ng mas magandang buhay. Kung naging ganito man si Amara dahil sa kanya, mariin niyang pinutol ang kaisipang iyon. Hindi niya pananagutan iyon. Ang mahalaga ngayon, nasa kanya na si Lucas. At alam niyang siya ang mas nakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa anak nila. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. At iyon din ang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Judia Ann. Sa loob ng korte, halos durugin ng mga abogado nito si Amara. Ipinakita nila itong hindi karapat-dapat, mahina at wasak. Nakuha nila ang tagumpay na ipinangako nila sa kanya. Pagkatapos noon, may iminungkahi si Judia Ann na lalong nagpasikip sa kanyang sikmura. Ang ipadala si Lucas sa boarding school. Sa ibang bansa, napakalayo sa kanya. Kakayanin ko bang malayo sa anak ko? Paano si Lucas? Paano si Amara? Hindi ito tungkol kay Amara. Paulit-ulit niyang inusal ang mga salitang iyon sa isip na para bang isa iyong baluting pilit niyang isinusuot sa sarili. Muli siyang pinakalma ni Judia Ann sa paraang nakasanayan na nito. Sa malumanay at mapanghikayat nitong tinig na halos imposibleng tanggihan. Magiging disiplinado si Lucas habang lumalaki, sabi nito habang marahang hinahaplos ang kanyang braso. Sa ibang bansa, huhubugin siya roon upang maging lalaking nakatakda siyang maging. Magtiwala ka sa akin, Ethan. Ito ang pinakamabuti para sa kanya. Kaya pumayag siya. Dahil hindi ba't iyon naman talaga ang gusto niya? Ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Kung ganoon, bakit parang may mali pa rin? Nasa kanya na ang lahat ngayon.
Si Lucas, seguridad, kapangyarihan, at si Judy Ann. Ibinigay ni Judy Ann ang lahat ng bagay na akala niya noon ay gusto niya. Ngunit 5 buwan pa lamang sa pagsasama nilang mag-asawa, pakiramdam niya unti-unti na siyang nasasakal. Kontrolado ni Judy Ann ang lahat. Ang mga damit niya, ang estilo niya, maging ang bawat galaw niya. Pati ang kanyang personal assistant ay kailangang iulat dito ang araw-araw niyang schedule na para bang isa siyang batang kailangang bantayan. Hindi siya maaaring makipag-usap sa mga babaeng empleyado nang hindi nito nalalaman. May mga pagkakataong pakiramdam niya ihirap na siyang huminga. Nanalo siya. Kung ganoon, bakit pakiramdam niya unti-unti namang nawawala ang lahat ng iba pa? Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang ugong ng air conditioner at tiktak ng orasan sa dingding ang sumisira sa katahimikan. Mga tunog na tila mas lumalakas kapag magulo ang laman ng isip at dibdib mo. Sa sala, nakaupo si Amara sa sofa, suot pa rin ang damit niya mula sa trabaho. Hindi siya gumagalaw. Matagal nang lumamig ang tasang tsaa sa kanyang kamay. Makikitulog si Miranda ngayong gabi. Sinabi nitong napapansin niyang masyado nang tahimik si Amara nitong mga nakaraang araw, at ayaw niya itong maiwang mag-isa. Nang may kumatok sa pinto, bahagya lamang itinaas ni Amara ang boses. Hindi nakalock. Pasok ka. Dahan-dahang sumilip si Miranda sa loob na may maliit na ngiti sa labi, ngunit agad din iyong nawala nang makita si Amara. Mas mukha itong pagod at lupaypay kaysa dati. Hey, Amara, mahina nitong bati. Kakauwi mo lang galing trabaho. Bahagyang tumango si Amara. Itinabi niya ang handbag saka dahan-dahang bumuntong hininga. Tumawag si Lucas kanina. Agad na naging seryoso ang mukha ni Miranda habang umuupo sa tabi niya. Ayos lang ba siya? Napilitan si Amara ng umiti bagaman pilit at bahagyang tabingi. Ayos lang daw siya, sabi niya. Pero, sinabi niya na gusto raw siyang ipadala ni Ethan sa ibang bansa. Sa isang international boarding school doon. Tahimik si Miranda. Matagal. Nakatitig si Amara sa kanyang tasa. May buong kustodya na si Ethan ngayon. Walang inilagay na kahit anong restriksyon ang korte. Kaya niyang dalhin si Lucas kahit saan. Kahit sa ibang bansa. At gagawin niya talaga iyon, mahina ngunit tiyak na sabi ni Miranda. Mahigpit na napakagatlabi si Amara. Nanginginig ang kanyang tinig nang magsalita muli. Alam ko naman na wala na akong legal na karapatan. Pero, wala ba siyang kahit katiting na awa? Hindi ba niya naiisip na ako pa rin ang ina ni Lucas? Wala ba siyang pakialam kung gaano kasakit na mahiwalay sa anak ko? Nang ganito, kalayo, tinakpan niya ang mukha gamit ang mga kamay at unti-unting nanginig ang kanyang mga balikat. Parang gusto niya akong tuluyang alisin sa buhay ni Lucas. Hindi nagsalita si Miranda. Sa halip, mahigpit niya itong niyakap. Bakit kailangan ganito, Miranda? Basag na ang tinig ni Amara. Talaga bang napakasama kong ina? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Unti-unting nawala ang kanyang boses hanggang sa tuluyang manahimik. Saglit na natahimik si Amara. Nakatingin sa wala, sugatan ang dibdib sa napakaraming laban na paulit-ulit niyang kinaharap mag-isa. Dahan-dahang lumayo ang isip niya sa kasalukuyan at bumalik sa nangyari kanina. Isang sandaling hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa kanyang dibdib. Hapon noon, sa pantry ng opisina. Mag-isa siyang naghahalo ng asukal sa kanyang tsaan nang may pumasok na isang babae. Bata, maganda at walang kahirap-hirap ang ayos. Suot ang isang fit na blouse na halos sumasalo sa linya ng katawan nito. Nakilala niya ito. Ilang ulit na silang nagkakabatian ng magaan na ngiti, iyong tipong palitan lamang ng magalang na pagbati sa trabaho. Hindi niya alam ang pangalan nito, ngunit sigurado siyang hindi ito kabilang sa kanilang palapag. Marahil ay may ipinaasikaso lamang, naisip niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang ito basta dumaan. Huminto ito. Amara. Tawag ng babae, bahagyang nanginginig ang boses. Napatingala si Amara, bakas ang pagkalito sa mukha. Ako si Victoria, pagpapakilala nito habang dahan-dahang lumalapit. Malamang ay hindi mo ako kilala, pero... Kilala kita. Kilala ko si Ethan. Biglang sumikip ang sikmura ni Amara. Si Ethan?
Tumango si Victoria at sandaling kumislap sa kanyang mukha ang bigat ng konsensya. Ako. Gusto ko lang sana humingi ng tawad, nauutal nitong sabi. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong may asawa siya. Alam ko ang tungkol sa'yo. Pero, hinayaan ko pa rin. Bumaba ang boses nito na halos pabulong na lamang. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako. Gusto ko lang malaman mong alam ko na mali. Nanatiling walang mababakas na emosyon sa mukha ni Amara sa unang sandali. Nalilito, tila unti-unting binabalot ng pagdududa ang kanyang mga mata. Sandali. Ano nang ibig mong sabihin? Hinayaan mong mangyari ano? Lumunok si Victoria halatang kinakabahan. Ibig kong sabihin, nakipagrelasyon ako kay Ethan. Magkailan? Maraming beses. Napasinghap si Amara, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik habang unti-unting lumulubog sa kanya ang katotohanan. Nagpatuloy si Victoria, nanginginig ang tinig. Minsan, kasama pa niya ako sa mga business trip. At sa sandaling iyon, mapait na naisip ni Amara, asawa niya ako. Pero ni minsan hindi niya ako isinama sa kahit isang company event. Nag-angat muli ng tingin si Victoria, puno ng hiya. Pero hindi lang ako ang isa. May iba pa siya. Habang kami. May iba pa? Mahinang ulit ni Amara. Tumango si Victoria. Isang pilit, mapait na tawa ang kumawala kay Amara. So, kayo lang pala? Palitan lang. Pasensya na, muli pang sabi ni Victoria, nanginginig ang tinig. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Alam ko bilang mga babae, hindi dapat natin ginagawa iyon sa isa't isa. Labis akong nagsisisi sa pinagdaanan mo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Amara. Huwag mo akong kaawaan, Victoria. Hindi nagsalita si Victoria. Siguro noon, kailangan ko pa ng awa, patuloy ni Amara, kalmado ngunit malamig ang boses. Pero ngayon, wala na itong halaga. Tumalikod siya, handa nang umalis. Ngunit sa may pintuan, natigilan siya at bahagyang lumingon sa kanyang balikat. Si Ethan. Wala na siyang halaga sa akin ngayon. Para na siyang basurang sa wakas ay may sapat na konsensyang itinapon. Sandaling tumigil siya. At dapat mo ring ituring na swerte na hindi ikaw ang tuluyang naiwan sa kanya. At sa mga salitang iyon, tuluyang umalis si Amara, iniwan si Victoria na nakatigil sa kinatatayuan, habang ang bawat katotohanang binitiwan ay nananatiling umaalinggaw sa paligid. Ikinuwento ni Amara ang lahat kay Miranda. Ang nangyari sa pantry ng opisina noong hapon na iyon. Tungkol kay Victoria. Tungkol sa paghingi ng tawad, sa pag-amin, at sa katotohanang hindi niya hiniling ngunit matagal na palang naroroon sa kanyang kinatatakutan. Sa lahat ng panahong iyon, akala ko lang talaga abala siya. Pagod lang. Stress sa trabaho, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero ang mga gabing hindi siya umuuwi, ang mga biglaang biyahe ang mga kasinungalingan. Lumambot ang ekspresyon ni Miranda. Niloko niya ang lahat. Lalo ka na. Napatawa ng mapait si Amara. Maikli at matalim ang tunog na para bang pilit na lumalabas. Pinakasalan ko ang lalaking akala ko ay mabait. Maayos. Tapat. Kumurak siya ng mabilis at isang luha ang tuluyang gumuhit sa kanyang pisngi. Pero peke lang pala ang lahat. Isang maskara ng perpektong asawa. Samantalang sa likod noon, isa pala siyang halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Napaupo siya sa sofa, bumigat ang kanyang mga balikat na parabang sa wakas ay tuluyang bumagsak ang bigat na matagal niyang kinikimkim. Tahimik na umupo si Miranda sa tabi niya. Alam niyang walang perpektong salita na makapagpapagaan sa sakit na iyon, walang simpleng aliw na kayang magpahupa ng sugat ng pagtataksil. Nakatitig sa kawalan si Amara bago marahang bumulong, gaano na siya katagal nagsisinungaling sa akin. Gaano karami sa buhay naming mag-asawa ang totoo. At gaano karami ang palabas lang. Inabot ni Miranda ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Hindi ka nag-iisa rito. Kung ano man ang susunod, kasama mo ako. Hindi sumagot si Amara. Bahagya lamang siyang tumango, ngunit hindi na naibalik ang lambot sa kanyang mga mata. May apoy na roon ngayon. Niloko siya. Pinaglaruan. Ngunit hindi na sa pagkakataong ito.
Sa susunod na kabanata, magsisimulang mabasag ang kontrol ni Judy Ann kay Ethan habang unti-unti nitong napapansing lumalayo sa kanya ang loob ng asawa at bumabalik ang anino ni Amara sa isip nito. Samantala, isang hindi inaasahang revelasyon tungkol sa nakaraan ni Ethan ang magtutulak kay Amara upang tuluyan ng itigil ang pagiging biktima at simulang lumaban para sa sarili at kay Lucas. Kaya abangan natin